sa Bombo Radio Philippines. Kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang dating senador. Ngayon ho ay nagbabalik at isa sa mga kandidato sa pagkasenador. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Senator Panfilo Ping Lacson, good morning and welcome to the program. Magandang umaga, Dennis at Jaira, at magandang umaga rin. Binabati ko ang inyong buting Chairman Florete, sa kanyang very gracious na invitation sa akin na pumunta sa kanyang opisina nung nasa Iloilo kami. Maraming salamat. Ayun. Unang-una, Mr. Senator, kukumustahin po namin yung inyong paglilibot. Nakita na ho namin kayo sa ilang pagkakataon from Ilocos to Iloilo and some other places. Saan ho ngayon ang inyong destinasyon para ho kayo naman ay ma-welcome ng inyong po mga taga-suporta at iba pa na ibig ho kayong makadaupang palad, Mr. Senator? Mamaya lang ay tutulak kami papuntang Dumaguete, doon sa Negros Oriental, at pagkatapos bukas ay tutuloy naman kami sa Negros Occidental, yung buong team, Alyansa. Ito po, Mr. Senator, may katanungan dito. Ito'y galing doon sa mga taga-subaybay ho natin. Ano raw yung may tutulong ni Senator Ping upang matugunan yung problema sa kahirapan at makakatulong ba ang kanyang budget reform advocacy para naman sa village empowerment, Mr. Senator? Yun talaga yung matagal ko na itinutulak kasi nakita ko na yung disconnect between yung ating pambansang budget at saka yung mga needs and priorities, yung pangangailangan at saka yung mga prioridad ng mga local government units. Hindi masyadong maabot dahil yung output ng mga regional development councils na kung saan ang mga local development plans ng mga kanayunan, probinsya, munisipyo, syudad at pati barangay ay hindi na-adapt do sa ating national budget. So hindi natutugunan. At sa aking pag-aaral sa pagsusuri ng national budget, taon-taon napakalaki ng nasasayang dahil hindi nagagamit. Kasi nga, hindi naman alam i-implementa ng mga ahensya yung mga na-realign o na-insert na mga mambabatas dahil walang konsultasyon, hindi kasama sila sa pagpaplano. Kung ito'y mailalatag natin, maipapadaloy sa pamamagitan ng national budget, yung biyaya ng mga buwis naman natin binabayaran, kakalat yung development at saka yung livelihood. After all, ang tingin ko, yung mga local government units, sila yung backbone ng livelihood saka development sa ating bansa. Kaya kailangan pagayamanin natin sila na sa ganon, buong Pilipinas makinabang, mabawasan ng kahirapan, yung inflation, ma-maintain, at kung ano-ano pa. Kasi kung maraming infrastructure at saka livelihood projects o programs sa malalayong lugar, iba't ibang lugar ng Pilipinas, dahil kinakalat natin ng budget, hindi nahaharang sa taas, imagine na lang kung ano yung mga job opportunities, pati yung mga collaterals, Kung may mga maraming nagtatrabaho, may magtatayo ng mga karinderya, tindahan, hardware, talagang unlad tayo. Yun ang aking tugon sa paano malunasan yung ating kahirapan. Ang akin pong katandem, Mr. Senator, si Bombo Jaira, ay meron din katanungan sa umaga po na ito. Bombo Jai? Yes, Senator, tanong po ito mula sa Western Visayas. Ano po ang magagawa ninyo para matulungang paunlarin naman ang sugar industry? Yun, kasi ang problema natin, yun nga kulang yung suporta ng ating nasyonal, Dahil yung mga post-harvest facilities at saka yung suporta sa ating sugar industry. Kasi noong unang panahon nga, di ba, natatanda natin, napakalawak ng ating sugar industry. Nakapag-ani na maayos ang kanilang benta. Kaya meron kami tinutulak, kaming dalawa ni Senator Soto, na kung saan bigyan natin ng papel yung mga local governments, pati national government, para mag-intervene na kung saan hindi lamang sa sugar industry, pati yung sa ating mga bigas, sa palay, na kung saan tutulong yung national government at saka local government units para kung saan yung mga ani, pangalagaan natin yung ating mga magsasaka na yung benta nila ay hindi masyadong sikil, hindi masyadong mababa, na sa ganun kumita sila. At tulungan din natin dahil sa nangyayari ngayon, import tayo ng import. So lalo na mamatay yung sugar industry. Sa halip na palawakin natin yung taniman ng mga tubo,
pinapatay natin halos sila dahil nagbibigay tayo ng mga importation quota, import quota sa mga malalaking negosyante. Kaya wala tayong kalaban-laban kasi yung presyo ng asukal galing sa ibang lugar ay mas mababang di hamak. Okay. Lastly po, ano ang inyong prioridad na panukala kapag nanalo muli bilang senadora? Una-una, ipapile ko ulit, napakatagal ko ng pinapile, yung lahat ng government officials mula pinakamababa hanggang sa pinakamataas, i-exempt na natin doon sa provision ng Bank Secrecy Act na sa ganun, mabawasan o ma-preempt yung pagnanakaw sa gobyerno kasi kung nakabukas ang kanilang bank accounts anytime na merong investigasyon at walang malakid, medyo mag-iisip sila ng mabuti bago sila sabihin na natin mangurakot. At yung Kadiwa stores gusto ko by way of legislation ma-institutionalize na sa ganon. Yun nga, para kumalat yung negosyo, mapalawang natin yung mga MSMEs. Marami tayong mga programa na dapat ipatupad, na kaya nating ipatupad sa pamamagitan ng power ng ating national budget. Kaya lang, hindi nga na maayos yung pagpapatupad at saka pagsasabatas ng ating national budget. Mr. Senator, ito lamang isang kumbaga matinding concern. Ito kasing nakalipas na araw lamang, diyan ito sa bahagi ng West Philippine Sea, may panibago na namang aksyon itong China, at yung sasakyang panghimpapawid ng BFAR ay halos dumikit na. Yung sasakyan naman panghimpapawid ng China, halos 3 metro na lang yung distansya. Ano ho ang mainam na gawin para ma-address ito lumalala o tumatagal ng problema dyan po sa bahagi ng West Philippine Sea? Dahil sa resources, sa yaman ng West Philippine Sea, siyempre pinag-iinteresan yan at matagal nang pinag-aralan ng nagpadala ng mga geologists ang bansang China. I think 1968 pa pinag-aaralan nila. At napakaraming natural gas, deposit ng natural gas at saka ng oil sa lugar na yan. So talagang pagpipilitan nila dahil sa interes sa ekonomiya. Ang aking may sasuggest at natagal ko na itong sinasuggest, yung tinatawag nating mag-maintain tayo ng balance of power na ngayon ay sinasagawa naman ng pangkasalukuyang administration. Nakipag-alyansa tayo sa mga mas malalakas militarily na mga countries like hindi lang United States, nandiyan yung Australia, Japan, Canada, even mga European countries. Nandiyan din sila, kung natatandaan nyo, parang balikatan, joint exercises. Ito yung sa tingin ko, makakapagpahinto, at least hindi magiging agresibong masyado ang bansang China dahil alam nila na mayroong balance of power. Ang isang potent weapon natin na nasa arsenal natin na hindi natin na sana wag natin magamit, yung Mutual Defense Treaty with the United States. Kasi any assault on a public vessel on either country, whether Pilipinas man o America, deemed na assault sa magkabilang bansa. So matitrigger yung Mutual Defense Treaty. Kung wala yung Mutual Defense Treaty natin, siguro matagal nang sinakop ng bansang China yung party na yan. Na atin naman kasi meron na tayong final, kaya lang hindi enforceable do sa arbitral ruling na diniklara na ating exclusive economic zone yung lugar na yan. So, yun ang pinaka-importante sigurong gamitin natin dahil hindi natin gayang banggain ang bansang China, napakahina natin at napakalakas nila. So, balance of power. Hindi tayo nag-iimbita ng giyera pagka may balance of power. Piniprevent natin ng giyera kasi mag-iisip ng 10 beses yung isang bansa na malakas bago niya i-invade o magkaroon ng aggression dahil alam nila may mga sasaklolo na nakaabang din na kasing lakas nila militarily. So yun, ang long term, kailangan palakasin natin yung ating Armed Forces of the Philippines. Ako yung nag-author nag-sponsor pati noong revised modernization. Binigyan natin ng 75 billion pesos yung Armed Forces para mag-modernize, para madagdagan yung kanilang modernization. Sa kasamaan palad, medyo yung kanilang absorptive capacity, siguro dahil sa bidding process na medyo matagal, hindi na na-absorb, hindi na nagagamit yung pera na nakalagat para sa kanilang modernisasyon.
Okay, finally, siguro, Mr. Senator, could you please enlighten us doon po sa Mutual Defense Treaty, sapagkat maraming katanungan pa rin ang atin mga kababayan, yung papaano bang sistema pagka ito ho ay, halimbawa, yung nababanggit ho ninyo na inatake ang isang partikular na sasakyan na pag-aari ng Pilipinas, parang, kumbaga, pag-atake na mismo sa ating bansa. Pero papaano ho ito matitrigger? Sapagkat aprobahan pa yata ito ng Kongreso ho ng Amerika kung sakasakali, di matagal na proseso pa rin ho ito o may nakapaloob ho doon na immediate action, Mr. Senator? Hindi, nakapaloob na yan doon, automatic yan. At saka hindi deemed assault sa buong Pilipinas kasi deemed assault on their public vessel. Ano ba, inattack yung BPS Sierra Madre. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, nag-aatubili, giri-giri lang nangyayari kasi yung BPS Sierra Madre, sinadya ng ating armed forces na hindi i-decommission. Alam mo, sira-sira na yun puro kalawang na. At ito'y nakaman dyan, mga 30 o mahigit na Philippine Marines, contingent na nagpapalit-palit. Binibigyan na resupply para na sa ganon ma-repair kasi minsan bumabagsak na raw yung platform, yung deck. Nauhulog yung ating mga sundalo doon. So minsan nagre-resupply ng mga steel matting para i-repair. At saka siyempre pagkain, logistics. Pero yun, hindi ma-attack ng China yon kasi considered na commissioned vessel pa rin yun ng Philippine Navy, maski sira-sira na. Yun ay magandang aksyon na ginawa ng Pilipinas na hindi natin dinado-commission, maski ito'y sira-sira na. Ito'y nakabalandra lamang doon sa lugar na kung saan nandun siya nakaangkla. So, ganon, inflation hindi na kailangan ng approval. Well, probably, para talaga ma-operationalize, kailangan pa rin pag-usapan ng mga defense officials at saka ng probably co-consult sa Kongreso. Pero dahil yun ay isang tratado at yun ay valid, talaga matitrigger yun once na magkaroon ng assault sa isang public vessel na pag-aari ng Pilipinas. Dati kasi yan sa Pacific region lang yan Pero I think noong June of 2022 or 2021, kung hindi ako nagkakamali, in-expand ang coverage niya hanggang Indochina. So na-cover yung South China Sea, nakasama na rin yung West Philippine Sea. So yan ang ating isang potent weapon na pwede nating na hawak-hawak natin na para nakaka-prevent sa pag-invade ng China, ika nga. Okay. Sana magkaroon tayo ng part 2, Mr. Senator. Salimot kasi ng mga usapin na kailangan na malinawan din ng ating mga kababayan. With that, maraming salamat po, Mr. Senator. Maraming salamat, Dennis and Jai. Salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si dating Senator Panfiloping Lacson na dating pinuno ng Philippine National Police at namuno din ng iba't ibang komite dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan si Senator Panfiloping Lacson. Sa iba pa mga